Yun. What's up? What's up sa mga kahombre ko dyan? Kamusta kayo? Kamusta kayo? Wait, papapatong tayo dyan. Patong lang tayo ng ating ganito. Lang hindi ko rin makita yung mga comments nyo. Ewan ko ba? Ang hirap. Wait lang. Yan. Kamusta mga kahombre ko dyan? Kamusta? Magandang gabi. Miss ko na kayong lahat, man. Wait lang. Papanoorin ko mismo yan. At least, dito ako sa mismong live, magbabasa ng comments. Let's see. So, 37 ang views, no? Sa ngayon, tama? So, 37 ang views. 60. Okay, nice. Wala pa nagko-comment kahit isa, no? So, ewan ko. Or maybe it's late. Kasi meron akong sasabihin sa inyo, mga kahombre ko, no? Ewan ko. Wala talaga akong makita nagko-comment. Bakit yun ito? Wait lang. Comments. Comments? Alright. What the hell? Wala pa rin comments. Ano ba naman tong sitwasyon na ito? Magandang gabi mga kahombre ko dyan. Kamusta? Kita ko na 300 yung nanonood, no? Hello po, Congressman? What the hell? Hindi ako congressman, yo! Kong, kamusta ang flood control? Huy! Grabe ka naman, hindi ako congressman. Anyway, mga kahombre ko. Favorite ko si Val. Okay, favorite ko din siya, no? Namimiss ko na siya, hindi na siya nagpaparamdam. What's happening? Anyway, para dito sa Chris Bryant, nakakalimutan ko pangalan niya. So, Chris Bryant ang pangalan niya. Now, lap trip tong isa, oh. Anong balita, idol? Anong topic ng live mo? Nakasulat na nga sa title, eh. Ano pa naman? Reading comprehension, man. Gabing-gabi na, pinapainit mo ulo ko. Anyway, mga kahombre ko. Ganito yan. People messages me. People tells me na, people tell me, na, ganito, ganyan. Pinopost ka ni Chris Bryant. Alam nyo mga kahombre ko, sa totoo lang, naaalala ko yung lumang ako sa tao na ito. Nakikita ko sa kanya na he is in deep need ng love and actually care. To tell you the truth, bakit niya lagi akong ipinopost sa Facebook niya? Napakasimple lang, mga kahombre ko, kung ba't niya ako pinagpopost sa Facebook niya. Kasi tinamaan. Tinamaan sa inyo, mga kahombre ko. Ang sakit nyo kasing mag-comment, mag-message. Tapos yung sikreto niya, no? Yung sikreto niya na pilit niyang itinatago sa madla, no? Na gusto niya sana i-keep lang, no? I-gatekeep sa sarili niya. Unfortunately, lumabas. And ang masakit pa dito, nagkaroon ng halos 600,000 views all in all, mga kahombre ko, yung dalawa kong content sa kanya. And it's hard kasi siya, pinagpo-post niya ako, pero hindi niya yun pinagkakakitaan. Ako, 2 video, 2 kita. Pero hindi yan, mga kahombre. Pero masakit. Masakit sa kanya, and I understand this, man. Naawa naman din ako sa tao na to. This guy needs a big beatdown, okay? Kung gusto natin na magbago itong tao na to, kailangan niya ng major beatdown. Pero sa ngayon, hayaan natin siya na mag-enjoy. Kasi at the end of the day, para lang akong nakatingin kay lakas tama sa tao na ito. Wala naman talagang magagawa. And people say na, kahit anong gawin mo, tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi ka tatagos dyan, hindi yan maapektuhan sa sinasabi mo. Guys, it's not about that. It's not about that. Normal reaction lang yon ng influencer. Na magpapakita na strong siya. Alam ka naman magpakita ng umalngal, di ba? Siyempre, hindi pa pwedeng magpakita ng umalngal. But you see it. Makikita mo nang umangal-ngal siya. Naintindihan mo? But you see it, man. You see it nang umangal-ngal siya. You see that. Ibig sabihin, tumama tayo. Pero syempre, hindi mo pwedeng sorry
Because there's nothing to lose. This is the social media influencer's mindset. Hindi tulad, kunwari, kung maalala natin si Sergey Bin. Diba? Gumawa siya ng mali, na-call out natin. After a while, sabi natin, mag-sorry ka. And dahil sa power ng mga kahombre natin, nag-sorry siya. Because that's Sergey Bin. Sergey Bin has a big follower. Big following. Tama? Itong tao na to, wala to. This guy needs hype, lahat. And, hindi maintindihan ng tao, no, lalo na nung fan base niya. It's not about na, hindi siya sa patigilin ni MG itong tao na to. Because, sino ba naman ako para magpatigil ng tao? For you guys to understand, no, iba na ang pinaglalaban ni Makagago What's Up Man back hindi tulad dati, no? Ang pinaglalaban ko na lang ngayon ay awareness sa inyong lahat. At masaya ako dahil, eto, Chris, kung nanonood ka ha, tignan mo ha, ang ganda ng kinita ko sa'yo, boy. Ba't ka kasi ganyan? Post-post ka lang tungkol sa akin. Dapat mag-video ka na. Mas hype yun. Mas may chance ka pang mabaon. Ito, mga kahombre ko. Tignan natin ha. Ilan bang views ko sa tao na ito? Let's see. Imagine niyo, 2 video mga kahombre ko. Dito, wala akong kita dito sa Facebook, kaya mabilis lang ako dito Imagine niyo ang una kong video sa kanya, Boss Chris, nautugan sa bata, 291,000 views mga kahombre ko sa YouTube. Yung pangalawa, Brother Chris, makinig ka, 210,000 views. So, 3, 4, 5, so yes, it's around 600,000 views almost. Masakit talaga yun, mga kahombre ko. Ikaw na ba naman ang napanood ka ng 600,000 na tao, guys? Sa YouTube, walang dugasan ng views. Sa YouTube, kung ano yun, nakikita mo, yun na yun, mga kahombre ko. And this is the saddest part too. Kasi, yung Brother Chris, makinig ka, which is yung part 2, mga kahombre ko, ang likes, 99%. Tignan mo, Do you not believe me? Brother Chris, makinig ka, monetized. 210,000 views and counting, 99% likes. Grabe ito mga, tinan mo naman mga kahombre ko, yung mga 98, 98.7, 98.49, grabe 99. Ay talagang masakit yan mga kahombre ko. Kahit naman ako, ay masasaktan talaga ako kasi tuluyan nilang iginegate-keep. No, iginegate-keep nila yung kanyang mga pinaggagawang kabulastugan. And now, na nalaman, no, kasi syempre, Makagago What's Up Man, kasama ng mga kahombre ko, malawak tayo. Malawak tayo Yun yung kinatatakutan niya. Wala siyang choice kundi maglabas ng reaction. If I were you, Mr. Ano pangalan mo? Chris Brian, if I were you, gagawa na ako ng video at tagalugin mo, ha? Wag mong idabawin nyo sa akin kasi hindi naman ako nakakaintindi ng inyong magandang lengguwahe. Itagalog mo so that everybody understand and everybody will understand and know kung bakit mo ginagawa ang mga bagay na yan. Tulad ng, are you a groomer? Diba? Sabi mo, pinost mo kahapon, it's grooming time. Natawa ako dun It's grooming time, diba? It's nice. At least alam mo sa sarili mo na groomer ka, diba? Wala naman nagsasabi, ikaw lang. So, it's you. Diba? Tulad yan, kanina gumawa ka na naman ng kabulastugan, naligo ka sa loob ng banyo ng isang mall. Is that stupid? Or is that stoop? That's very stoop. Alam mo paring Chris, Brian, yung acting mo, hindi level. Hindi level sa kung sino ka. Hindi siya level sa kung sino ka, man. You should gatekeep even more yung ginawa ng pamilya mo sa apelido nyo at sa pagmumukha mo. Kasi obviously, iisa lang naman ang mukha ng pamilya natin, di ba? Kung may pamilya ako, may pamilya ka, di ba? Tama? So now, I'll tell you this, man.
dapat iningatan mo yung tinrabaho ng lola at lolo mo, ng pamilya mo, ng ancestors mo. Aba, hindi. Ang ginawa mo, sinisira mo slowly. Yung kung ano mang meron o ginawa ang pamilya mo. Isn't that sad? And you are actually old, 30, 29, 30, and yet, you act like a kid. You are not acting like your age. You should act your age. Di ba? Man, hindi ganyan. Alam mo, parang Brian, mas malala ako sa'yo. Parang Chris Brian, trust me man, hindi ka pa nakakita ng mas masamang tao kaysa sa akin. But people change. Real talk yon. It's never too late for you. Hindi lang yan ang content na nababagay o pwede para sa'yo. Kung inaakala mo na solid, nakakakuha ka ng maraming viewers, di ba? Solid ka, sikat na sikat ka sa mga tao. Man, hindi siya worth it na ituloy yung ganyang mundo, yung ganyang buhay. Ha? Don't do it. Ito payo ko, no? Bilang ako kuya mo na. No? 33 ako, mga 30 ka na siguro. Hindi siya bagay sa edad mo, man, na na ganyan ang gawin mo. And at the same time, hindi siya bagay sa antas, no, ng lifestyle mo, ng pamumuhay ng pamilya mo. You are ruining your family. And you are ruining your life. And ngayon, kaibigang Chris, kahit anong klaseng suot o singit ang gawin mo, hindi na malilimutan ng tao. When they see you, man. When they see you, they think of me. Automatically, markado ka na. Eto yung in-expose ni Makagagawa sa akin. Isa pa, para sa mga kaibigan ko, mga kaibigan namin, na mga kahombre ko, na mga taga Davao, mga Dabawenyo kong tropa na nakikinig ngayon. Guys, do not tolerate this guy. Do not enable this type of actions, lalo na sa social media. Sa totoo lang, again, sobrang saba ko sa social media, man. But now, na meron akong anak na babae, meron na akong pamilya, I understand kung bakit ako sinusuka ng mga tao, even ng hip-hop back in the day. Kasi mga taong matured yung mga yun. Yung sumapak sa akin, si OG Sacred. Sobrang matured niya na tao, no? May mga anak na din siya nung panahon na yun, for sure. Kasi I was a danger para sa community ng hip-hop back in the day. And unfortunately, people used to show me interest. Used to show interest sa pinaggagawa ko na kabulasugan. Yun yung pinakamasaklap sa mga tao na nanunood sa akin na mga matured back in the day. Kasi natatakot sila na baka mamaya gayahin ako ng mga pamilya nila, ng mga anak nila. Yun lang naman yun Chris Brian. You should understand this, man. Nasa tamang edad ka na ngayon Ako kasi nun, bata talaga ako nun Bata pa ako nun Pero hindi understandable sa'yo. Halatang ikaw yung tipo ng bata na kulang ka sa tadyak sa ulo. Alam mo yon? Yung tadyak sa ulo na talagang makakalog yung utak. Ganun dapat yun no? Dapat tadyak sa ulo talaga yung sipa gamit yung yung pang-construction, yung safety shoes. Yun. Kailangan yun yung sinisipa sa ulo mo para makalog. And at the same time, bumalik ka sa senses mo. No? Because you're doing bad things sa social media, man. That's about it. You are being called out because of your doings, your wrongdoings. Eto, maganda. And then, kapag ikaw ay napapansin, ang gagawin mo, delete post. Isipin niyo mga kahombre ko may nagsabi dito. Kahombre, hindi ka tatagos doon. Hindi pa pala tayo tatagos mga kahombre ko. Partida na yon.
4:52 a.m. nag-post siya. Ako yung post niya. See? I'm not even doing anything, man. Nag-video lang ako about sa pinaggagawa niya. Wala pa nga akong literal na i-comment na kung ano-ano. Alam mo yun, it's just straight facts. And 4:52, 4:53, something like that, nag-post ka pa tungkol sa akin. And afterwards, na pag-isip ko, gagi, burahin ko na nga lang. Why are you doing this to yourself, man? Like, sobrang halata na apektado ka. Di ba? And you are just acting tough. Siyempre naman, you must act tough. That's the social media life, man. That's social media life. You need to act tough. Ako lang naman yung aamin eh. Kasi alam niyo, ako lang naman aamin if I am in wrong, yung mga kahombre ko dito hindi nila ako konsintihin. Actually, ibabash ako ng mga tao dito. Ganun lang yon, man. Anyway, uulitin ko sa inyo, this is just for awareness. Ang mahalaga sa akin, nakaabot to sa almost 600,000 people, no? Itong mga videos ko na ito, at least alam nyo na. Diba? At least may idea kayong lahat kung bakit. Kung bakit ganito, kung sino ba itong tao na ito, kung sino ang papanoorin, at kung sino ang hindi papanoorin. Ha? So, guys, kung meron din kayong mga anak katulad ko, alam nyo na, iwasan nyo na manood ng mga ganyan ang inyong mga anak. Okay? Yun lang naman. That's about it. Nag-delete post naman. Ayun, see? Delete post ka na naman. Nako, ang gulo ng isip mo, boy. Kapag gagawa ka ng post, dapat sure ka. Ha? Unang lesson yon. O, galing kay MG. Dapat sure ka. Dapat sigurado ka, man. Sigurado ka sa ginagawa mo. Di ba? Tagalog versus Bisaya to, grabe. Alam mo, boy, tapos na tayo sa ganyan. Tagalog versus Bisaya, I don't care. We bleed the same. We bleed the same. Red. Doesn't matter. Bisaya, Tagalog, doesn't matter. Wala akong pakialam. Okay? It's the same thing. Pilipino, Pilipino. Actually, to tell you the truth, mas bilib pang, ako kasi half ako eh. Half Filipino lang ako. Hindi naman ako pure, no? Pero bilib ako sa mga Bisaya eh. Kasi what the hell, man? Meron silang sarili nilang dialect, lingwahe. Hindi namin maintindihan mga taga dito, Luzon, sa Luzon, mga Tagalog. Imagine niyo, kaya nila tayong paglaruan sa sarili ng dialect, hindi tayo nakakaintindi ng salita nila. What the F, man? Crazy, di ba? Well, para sa akin, ako I believe, no? Kasi marami akong kasama dito sa bahay na Bisaya. And man, when they start on talking, it's game over. Hindi ko na maintindihan. See? Ang mga Tagalog, isa lang, Tagalog, finished. Sila, they understand you, tas meron pa silang lingwahe sa likod. So, sinong mas tanga? Yun ang lagi kong iniisip eh. Alam mo yun? Para lang yan, Catholic versus mga Muslim. Di ba? Tagalog versus Bisaya. Ako, Tagalog ako Tagalog ako, mga kahombre ko. Pero, imagine mo to. Ang Islam, napakagandang oh my God. Gusto ko maging Islam. Kaso, nagagalit nanay ko eh. So, pinag-aaralan ko yan. Nagbabasa-basa ako ng Quran, no? It's a nice religion, man. I like that. Kung sino man dyan, Katoliko ako, pero man, I love that religion. Sobrang ganda. The brotherhood is just on another level, man. Yun pa naman yung hinahanap ko, no? Yung brotherhood, yun yung hinahanap ko. Hindi ko makita sa mga Katoliko, no? Anyway, it doesn't matter. Katoliko naman ako, pero like, nai-in-love lang ako, no? Sa Islam. Napakaganda. It's the same thing as Tagalog versus Bisaya. Alam nyo kung bakit? Kapag Tagalog ka, ang gagawin mo sa kapwa Tagalog mo na nangangailangan ng tulong, no? Tatawanan mo. Yan, ako, wala yan. Obob yan, yan. Try nyo, Bisaya sa Bisaya. Nagtutulungan. May unity.
That's it. Finished. Game over. Game over, man. Game over. May dialect. So, mas malawak ang utak. Tapos, may brotherhood. May unity. Oh. Paano mo tatalunin yan? Man, Tagalog ako, guys. Eto real talk lang, ha? Oh. Mahirap na yan. Yung argumento na yan, hindi na tulad back in the day. Nung panahon ng trash talkan days ko, hindi tulad nun, man, na masabi lang kung ano-anong BS sa Bisaya, okay na. But, it changed now. It changed. A lot, man. A lot. Dito, magkakakitaan talaga, man. I mean, para lang sa akin, no? Ewan ko. Kayo ba? Di ba dati may dinis kang minor? Yes. Legit. Si Princess Thea, dinis ko back in the day, di ba? Kung napanood nyo sa Rise and Fall ko, totoo yan. Dinis ko yan ng napakatindi. Batang-bata yon, mga kambre ko na babae. Pero ano nangyari? At the end of the day, humingi ako ng pasensya sa lahat. Inuna ko muna humingi ng pasensya sa kuya niya. And then sa kanya, nagsama kami. Nag-video kami together o lahat. So, good na yon. Alam ko yon. That's the biggest BS na nagawa ko ever. Kaya, isa nga yan Chris. Wag, man, marirealize mo na mali lahat yan kapag ka nag-pick na yung karir mo. Yun yung nangyari sa akin. Kaya actually sayang meron ka pang time May chance ka pa na maging ayos ka agad. But, bakit di mo ginagawa, man? Alam mo yun, sayang lahat tong mistakes mo. You'll realize this, man. Kapag nasapak ka sa ulo ng pamilya mo, you'll realize this, oh man, mali ito, sayang. Oh, ganda, magwa 1M followers ka na sa Facebook. Diba? Kaya mo namang gumawa na kung ano-anong kalokohan, wag lang yung ganyan. Tama? Kaya mo yan Ay, nako. Yun lang, that's about it. Yes! Gago ka talaga, TI ka, yes, sobra. Kaya sa mga bago pa lang dito, kung sa tingin nyo, yung mga tulad ni Chris, ang makakapagpainis o makakapagpabagsak kay MG, masyado pa kayong bago sa social media, guys. Iba to. Iba to, man. Like, you've never seen something like me. But, it's all in the past. Ngayon, kailangan na natin na ayusin, no? Nag-aayos tayo. It's been almost a year and a half, magto 2 years na. So, I'm trying my best, mga kaombre ko. Tulad ng pinangako ko sa inyo. Kasi actually, nahihiya din ako sa inyo, no? Masyado na kayong umaasa, pinapaasa ko kayo ng paulit-ulit. Ay, magbago na ako. Ay, repentance. Tapos mamaya, bumalik na naman ako sa kabaliwan, which obviously, hindi na yan mangyayari. Because this is a different world now. Hindi na po umuubra yung mga kabopolsan, yung mga kaisip bataan. Now, people sa YouTube, social media, wants those influencers na meron kang kapupulutan na aral. Alam niyo yan. Ako sa akin, yun yung feel ko, no? Sa mga kahombre ko. Yung mga kahombre ko back in the day na mga kupal, tarantado, lahat ng yun I think nagsilakihan na tulad ko. So now we are trying to find something new, somebody na pwedeng makapagpalawak pa ng utak natin. That's about it. Now, yun na masasuggest ko sa'yo, Brian. Ano pangalan mo? Chris. Eto, nakatingin ako sa nalilimutan ko yung name niya. Chris Brian, no? Retain yourself as very lucky. Kasi hindi ka pa nabibigyan ng leksyon. You will learn your lesson. You will learn. You will learn very soon. Kung hindi man sa akin, pero somebody will teach you a lesson sa mga pinaggagawa mo. Tulad kanina, may ginawa ka na naman kabulastugan. Sino ba naman nasa tamang utak, naligo sa banyo ng mall? Diba? Gets mo, man? Malay mo may ibang tao na nangangailangan talagang gumamit ng banyo. Diba? Malay mo, may taong kailangan talagang gumamit ng banyo, tapos ikaw, tinarantado mo lang, naligo-ligo ka lang, man. Alam mo, public place yan, man. Paano nangyari to? I mean, this is just crazy. Na pinapakita mo, anyway, sige.
ayoko naman ditong ilabas yung content ko. Sayang, wala namang kita dito eh. Di ba? Yung mga ganyan, pinagkakakitaan yan. Hindi yan pinopost-post lang. Sayang naman, man. Sayang naman oras mo dyan. Mag-video ka na. Chris Brian. Anong pa? Chris Brian. Mag-video ka na kasi. Mag-video ka na. Sagutin mo lahat ng allegation sa'yo. Gusto kong marinig, no? Itagalog mo kasi, ob ako, hindi kita maintindihan, man. Sorry. Make us understand kung bakit mo ito ginagawa. Is it true na ikaw ay groomer? Is it true na ikaw ay pido? Totoo ba yun? See? Simple questions. Deserves simple answers. Ay! Okay? Yun lang naman. Pero kung sa ganyan-ganyan lang, ipopost mo yung picture ko na edited, na antaba. Man, that's nothing, man. What do you get from that? Pang-isip bata yun, man. Like, syempre, okay, it's funny. Nakakatawa, lap trip. Di ba? Eto. This is actually, oh yan, that's funny, man. Pero halata naman na inedit to ni Val. Kasalanan to ni Val eh. See, ang laki ng ganito ko. Grabe naman kayo. Hindi naman ganyan kalaki yung aking leeg. Pero kung ito lang din naman ang isasagot mo sa akin, no? Hindi siya worth it. Medyo naboboard na ako sa'yo, Brian. So, yun lang. Hindi ganyan, mga kahombre ko. Sa mga kahombre ko, no? For you to understand. Hindi po, kasi nakikita ko dito, mga dabawen nyo, ganyan man, wag natin isali yun, ha? Kasi isang tao lang. Wag nyong ilahat. Ha? Wag nyong ilahat, mga kahombre ko, wag nyong ilahat. Hindi ganyan ang dabawen nyo, guys. Marami akong kilala, mga taga Davao, hindi po ganyan ang mga dabawen nyo. Eto, latak lang yung tao na yan. Even yung pamilya niyan, for sure, hindi ganyan. Hindi alam ng pamilya niya yan, mga kahombre ko. I don't believe this. Baka alam, tas nainis na talaga, bahala ka na sa buhay mo, baka ganon. Pero trust me, man, kung totoo na galing to sa marangyang pamilya, hindi po papayag, walang ganon, mga kahombre ko. Kasi naghirap ang pamilya niyan, ng tao na yan para makaangat. It's tough, man. Di ba? Hindi naman sila contractor o DPWH. Di ba? So, it's been a tough journey for them too. Hindi madaling maging mayaman, mga kahombre ko. Alam niyo yan. Ayun lang. Hindi po lahat ng taga Davao ganyan ang pag-uugali. Ha? Kasi may mga nababasa rin ako na comments na grabe yung i-down yung mga Bisaya, yung mga Davaoen, yung man, wag. Hindi naman lahat, mga kahombre ko, ganun. No. Walang ganon, man. In-explain ko na kanina. Hindi, porke Bisaya, porke taga, what the hell, man? Anong kinalaman nun? At the end of the day, po talaga, same-same lang naman. Same-same lang tayo ng passport, guys. Di ba? May iba ba passport ng taga Luzon? At iba ba passport ng taga Visayas? So, there's no freaking difference. Di ba? Wala. Mga Tagalog dito, putya, huwag kayo masyado magbataas. Baka mamaya niyan tayo mismo yung mapaya sa mga Bisaya, guys. Pag binisaya tayo, hindi na natin maintindihan. Game over, di ba? Pero again, hindi po lahat ng taga Davao ganyan. No, not a chance. Ayan may saltik yan, boss. Taga Davao ako Kupal na tao yan. See? Oo, yun lang. So, hindi lahat, mga kahombre. Trust me, hindi lahat. Yun lang. Ayan nice ka, MG, from Davao. Man, guys, walang awayan dito, man. This is just for pure awareness. Kung ayaw niyang makinig, nasa sa kanya na yon. Siyempre, sirain niya, buhay niya. O tulad ngayon, na-hype. Naligo sa banyo ng mall, ng isang mall, makapagpapansin lang. Sino bang masisira? Ako ba or siya? Di ba? This is your life, man. You do it. Kaso lang, hindi rin masamang makinig. Di ba? Sayang naman ang buhay, man. Sayang naman. Ganun lang yon, mga kahombre ko. That's about it, mga kahombre ko. I think I'm gonna rest now. No? Wala naman ng maayos na dito. I mean, pwede ba si brother, kahombre, magandang gabi, I love you. I love you too, man. Love you too. Wala si Meme God muna. Okay. Tomorrow siya babalik, mga kahombre ko, Nagbakasyon siya.
Nagbakasyon muna si Meme God. So, tomorrow may content kami. Ang content ko bukas yung ginawa ni Von at saka ni Wamos. Napanood nyo na ba lahat yung Rise and Fall ni Wamos sa YT ko? Panoorin nyo, guys. Maganda siya. It's a nice content. Panoorin nyo. But maganda yung content ko rin bukas. Panoorin nyo. Okay? Siguro around 6 p.m. And then balik na tayo sa regular time 12. Okay? So, yun lang. And then yung sa DPWH, gagawan ko yun, mga kahombre ko. Pero gagawan ko yun yung tipong tulad nung kay Atong ang na documentary na ginawa ko. Gusto ko siyang gawing documentary. Make that thing very serious. Para at least mas maganda nyo mapanood. Okay? Yun lang, mga kahombre ko. Yun lang, no? That's about it. Ingat kayong lahat. And sana matulungan nyo ako na madisiplina itong isip bata na ito, no? So, ewan ko, may naaawa rin ako dito sa hinayupak na to kasi I remember the old me. Alam mo yon na kahit mali na, doesn't matter. Sige, tuloy. Kaso mali eh. Hindi kasi yun eh. Hindi siya magwo-work sa'yo, boy. Hindi siya magwo-work. Hindi siya, baka ma-report pa yung page mo. Yari ka dyan. Alam mo yon. Think of this, man. Mag-isip ka ng maayos. Promise. Mag-isip ka. One love. Good fucking vibes. Good night, mga kahombre ko. See you tomorrow. 6 p.m. yung upload ko tomorrow, ha? Panoorin nyo, ha? Libre lang naman, mano. Panoorin nyo na. One love. Good fucking vibes. Good night. San Pablo, yeah.